Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Batiin muna natin ng isang magandang good morning ang mga katabi natin. And again, Happy New Year po sa inyong lahat. Palakpakan natin si Lord sa malakas na palakpak ngayong New Year. Ito ang ating unang palakpak para sa Kanya this New Year. At batiin natin ang mga katabi natin, Happy New Year! Alam mo ninyo, kanina tinitingnan ko yung CCTV para yatang quarter na ay tatatlo pa lang ang tao. Mukhang napuyat ho yata. Buti naman dumami ho tayo. But of course, we understand na talagang pag 31 ng gabi ho ay kung hindi puyat, busog, o may hangover. Kaya hindi nakakapagsimba. But of course, most of our brothers and sisters in the community, they have attended the Mass last night. Punong-puno ho tayo dito hanggang labas. And that is the best way to end the year and to welcome the year, is to celebrate the Eucharist. Tandaan ho natin, ang isang taon ay natapos at nakaraos dahil sa awa ng Diyos. Amen? Kaya ho, kayo naman ho, sa lahat ng inyong mga nalampasan at napagtagumpayan ng 2024, isang malaking congratulations ho sa inyong lahat. Talagang hindi ho biro ang ating 2024 siguro. Hindi man laging naging madali, hindi man laging naging masaya at masarap ang naging takbo ng buhay mo. Ang mahalaga, natapos mo. Natapos natin ang 2024. Kaya napakaganda ho ng first reading for the first day of the year. Ang ganda-ganda ho, ito ang isa sa mga paborito ko pong pagbasa. Napakaikli ho ng ating unang pagbasa from the book of Numbers. But it was really a beautiful way to welcome the new year, having the blessing of the Lord. Ano ang sabi ng Diyos kay Moses? This is what you are going to teach Aaron and your children. Ito unang magandang tandaan natin. Kung meron man tayong dapat dagdagan ngayong bagong taon, yan ay ang paggawa natin pa rin ng kabutihan. At huwag natin minamaliit ang ating prayer for the others. Minsan sasabihin natin, pasensya ka na, wala akong ibang maibibigay sa iyo, prayers lang. Do not underestimate the power of prayer. Tandaan mo, kaya mo natapos ang 2024 dahil hindi lang nagdasal ka, kundi dahil may mga taong nagdasal para sa iyo. And that is the power of prayer. You can never tell. Nakalimutan kong sabihin kagabi, kaya nga ang mga magulang, I learned this from some old friends. Sabi nila, alam mo, Father, this is what I do to my children. When they sleep, lalo na pagkatapos nila akong awayin, pagkatapos nila akong sagot-sagutin, pag sila'y tumitigas ng ulo na, pag natutulog sila, habang hindi nila nakikita, pinagpipray over ko siya. You do that to your children. You do that to your grandchildren. You do that to your husband. And you do that to your wife. Pagkatapos siya magbubunganga, at pagkatapos maglasing ng asawa mo, pag-pray over mo, mawala yung hangover. At mawala na yung kanyang hindi magandang ginagawa. You know, God told Moses and Aaron, you bless your children. And this is what you are going to pray. The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. Simple lang ang gustong sabihin ng Diyos. God bless you. Pwede po ba ibigay natin yan na pa-New Year's gift sa mga katabi natin ngayon? Sabihin nyo, God bless you. God bless you. May God truly bless your life, your family, your career, your health, your love life, and everything in your life this new year. Kaya kung meron tayong dapat dagdagan, ipagpatuloy this 2025,
maging marunong pa rin tayong maghangad, magdasal ng para sa iba. Huwag niyong katatamaran. Dagdagan natin. Bawasan natin ang hindi magandang pag-iisip, asal, at dagdagan natin ang magandang ginagawa natin. You can never tell kung ano magagawa ng kabutihan mo para sa ibang tao. You know, I have this unforgettable experience nung simbang gabi natin. Isang simbang gabi, may lumapit na pamilya, pero yung nanay ang talagang lumapit sa akin, sabi niya, Father, may sabihin ako sa iyo. Ano po yun? Dito po tayo sa gilid. Akala ko mangungumpisal. Ano po yun? Magdodonate ako sa iyo sa simbahan. Talaga ho? Sasabihin ko sana, doon tayo sa gitna at lakasan ninyo nang marinig din ng iba. Magdodonate ako. Sabi ko, bakit po? Di ba binigyan mo ko ng frame na may picture ni Mama Mary, yung Our Lady of Assumption? Naku, Father, nanalo ako ng grand prize doon sa party namin. Naku, talaga, congratulations. Basta magdodonate ako. Di ko naman naitanong kung magkano yung napanalunan. At baka naman barya lang ang maibigay sa atin, no? But anyway, thank you po. Sabi ko, thank you. The following day, pwera biro, may dumating kong 3 babae. Sabi na, Father, magre-regalo ako sa iyo. Naalala mo, pinag-pray over mo ko after nung misa namin sa opisina? Naku, Father, ako ang nanalo ng grand prize sa Christmas party. Ako talaga, pera biro? Ibibigay ko sa iyo ang aking napanalunan. Item naman po yun, hindi cash. Item na magagamit sa simbahan. Sabi ko talaga, congratulations. Sabi ko, kahapon din may nanalo ng grand prize. May kasama siyang 2 babae. Sabi, Father, ipag-pray mo rin kami. Kasi aatin din kami ng party. Sabi ko sana sa kanila, alam nyo, di sana pinag-pray ko muna yung sarili ko. Ako hindi pa nananalo sa raffle. Pero nakita ho ninyo, pwera biro, you can never tell what your goodness can do to others. Huwag niyong mamaliitin ng kapangyarihan ng panalangin ninyo. Ang pagpapala ng inyong kamay. Remember, tayo ay lahat tumanggap ng pagpapala ng Diyos. At pag sinabing pagpapala, wala na ho yata tayong dapat pang makalimutang pinagpala, kundi ang pinaalala ng 2 pagbasa, ang babaeng pinagpala, hindi lang sa lahat ng babae, kundi sa lahat ng tao. Dahil sa kanyang pagiging ina ng Diyos. Kaya nga po ang January 1, huwag kalilimutan, ang January 1, hindi lamang po ito New Year's Day. As Catholics, let us not forget that what we celebrate on the first day of the New Year is the gift of Mary as the Mother of God. We celebrate today the solemnity of Mary, the Mother of God. Hindi lang po ito civic na celebration na New Year's Day. This is so important for us Catholics because we remember every first day of the year the gift of Mary as the Mother of God and as our own mother. At paano saan nanggaling ang karangalan, kadakilaan ni Maria? Sa kanyang pagiging ina ng Diyos. Hindi siya tinawag na dakila dahil sa kanyang kagandahan, katalinuhan, kabaitan, ni kabanalan. Yun ay nanggaling sa kanyang pagiging ina ng Diyos. At sana ngayong bagong taon, ito rin ang sikapin nating tuparin. Let us all try, at least, try our best to live our Christian mission, our Christian life. Hindi ho madali ang maging mabait. Siguro ilang taon mo nang pinapangako, pinapangarap, tuwing bagong taon yan. But never stop trying. At least we try. Hindi man madalian, agad-agad, bawasan natin this 2025 ang pagsisinungaling, ang kadamutan, ang katakawan, ang kayabangan, ang katamaran. Kaya mo yan. Try. Tulad ng unang regalo ng Diyos sa mundo, what we celebrate today is the World Day of Peace. Siguro, kung lahat tayo magtatry, hindi imposibleng
magkaroon ulit ng kapayapaan sa bahay. Magkaroon ulit ng kapayapaan sa pagsasama ninyo. Magkaroon ulit ng kapayapaan sa bansa natin at sa buong mundo if we will just all try. Tandaan natin, sabi ni St. John Paul II, there is no peace without forgiveness. Huwag lang natin balikan ang mga pagkakamali natin kahapon, ang mga pagkukulang natin at kasalanan kahapon. Balikan din natin ang lahat ng kabutihang nagawa mo kahapon na kaya mo naman pala. As we continue this celebration, just like how the shepherds in the gospel leave the manger, glorifying God, praising God for what they have heard and seen. Sana mula sa nagdaang taon, purihin pa rin natin ang Diyos sa Kanyang naging katapatan at kabutihan sa atin. May God guide, bless, and protect your new year. Amen.